Nang makarating sila sa mansyon ni Bron, ay nagulat pa siya dahil walang sumalubong sa kanila, kahit isang katulong. At masyado ring maaga pa para magpahinga ang mga ito. Kung nagtataka ka na walang sumalubong sa atin na katulong, yun ay dahil sa umaga lang sila dumarating para maglinis ng bahay. And after that, bumabalik na sila sa kanilang quarters para magpahinga. At kadalasan kapag umuwi ako sa gabi ay para matulog na lang at magpahinga. Pero kung hindi ka sanay na walang katulong, I can set a new regulation. No, it's okay. Mas komportable din ako kapag walang masyadong tao. Isa pa, sanay din akong mag-isa. Kaya hindi mo na kailangan baguhin pang nakasanayan mo. Mabilis niyang turan. Okay, if you say so. Sabi ni Bron at bahagyang ngumiti. Iwan mo na muna ang mga gamit mo dito at bukas mo na ipaakyat sa mga katulong. Hindi mo rin maayos ang mga gamit mo dahil bukas ko palang ipapagawa ang walk-in closet para sa'yo. Pwede namang mag-share na lang tayo ng closet. Hindi naman ako makalat na tao. Nahihiyang turan niya. We'll share the closet pero kailangan kong paluwagan yun. At lagyan ng sarili mong corner. Wika naman ito. Hindi na siya tumanggi pa dahil alam niyang wala din naman siyang magagawa kapag sinabi nito. Kinabukasan ay nagising siyang wala na si Bron sa tabi niya. Pupungas-pungas siyang bumangon at humikap. Sa totoo lang, ay tinatamad pa siyang bumangon ngunit kailangan niyang kumilos. Dahil ngayon ang itinakdang araw para sa muli nilang paghaharap ni Mr. Kaya. Ipinadala sa kanya ni Sander through email ang babasahin niyang script sa harap ng media mamaya, ngunit wala siyang balak gawin yon. May inihanda siyang kakaibang sorpresa na mas lalong magpapa-excite sa mga reporters at tiyak na magugustuhan ng mga ito. Napatingin siya nang bumukas ang pinto ng banyo at ilang beses na napakura dahil parang pamilyar sa kanya ang ganoong tagpo. Si Bron, lumabas ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya at palapit sa kanya. Good morning. Nakangiting bati nito sa kanya. Good morning. Ganting bati niya rito at wala sa sariling napatingin sa ibang bahagi ng katawan nitong natatakpan lang ng tuwalya. Biglang naglumikot ang imahinasyon niya at may pagkapilyang naisip niya bigla na parang gusto niya ring batiin ang isang parte nito na halatang tulog pa yata. Nang makarinig siya ng malakas na pagtikhim, ay biglang nanigas ang katawan niya at halos pumutok na ang mukha niya sa sobrang pag-iinit noon. Kailangan ko na palang maligo. Mabilis niyang turan at nagmamadaling bumaba ng kama at halos takbuhin ang pinto ng banyo. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Bron na mas lalong nagpalala sa hiyang nararamdaman niya. Jesus, kiaga-aga napakadumi ng utak mo, Briella. Galit na kastigo niya sa sarili. She was caught in the act, fantasizing and drooling over her husband's body. Nakakahiya. Paano na lang kung iba ang isipin ni Bron sa kanya? Paano pa siya haharap kay Bron? Marahas siyang napabuntong hininga at napailing na lang dahil sa kapilyahang naisip sa harap ni Bron. Nagmadali siyang maligo at nakahinga ng maluwag nang wala na si Bron doon. Nakita niya rin ang mga maleta niyang nasa gilid ng pinto, kaya naman hindi na siya nahirapan pang pumili ng susuotin. Isang multicolor, off-shoulder, floral dress ang napili niyang isuot. Tinernuhan niya iyon ng puting pumps at pagkatapos itali pataas ang kanyang maalong buhok, ay lumabas na siya. Nadatnan niya si Bron sa kusina na nakaupo na, tila hinihintay siyang bumaba. Napatingin naman sa kanya si Bron at nakita niya ang tila pagkislap ng mga mata nitong puno ng paghanga. You look great and beautiful. Nakangiting wika nito at hinila ang isang upuan na katabi lang nito. Thanks, sabi niya saka lumapit dito. Bakit hindi ka pa kumakain? Inihintay kita. Gusto kong sabay tayong kumain ngayon. Sagot nito, saka nilagyan ng sinangag ang kanyang plato. Gusto mo ba ng kape? Tanong ulit nito. Ako nang magtitimpla. No, stay seated. Sabihin mo na lang kung anong gusto mong timpla sa kape mo. Pigil ni Bron sa kanya at mabilis na tumayo para ipagtimpla siya. 2 scoops of coffee.
1.5 creamer and 1 scoop of sugar. Sagot niya, nang makitang naghihintay ito sa sagot niya. What are your plans today? Tanong nito sa kanya, habang nagtitimpla ito ng kape. May inihandang press con si Sander para sa akin. It's for my public apology for ruining Mr. Kyle's fashion event the other day. Sagot niya. Really? And you're doing it? Sagot nito. At lumapit sa kanya bitbit ang umuusok na kape. Yes, I'll take that opportunity to announce my comeback. Sa ganung panaan rin may paparating ko sa mga dating kakilala kong editors and photographers na ready na ako ulit for commercial shootings and runways. Thanks. Sagot niya. That's a good plan. May tutulong ba ako? Tanong ni Bron na umupo na sa tabi niya. Umiling siya. Hindi na kailangan. Napaghandaan ko na ang lahat at nasabi na rin sa akin ni Chelsea na biglado siyang tinawagan kagabi ni Samia para ipaalam na willing itong makipag-cooperate sa amin at magsalita sa harap ng publiko kung bakit hindi ito dumalo sa event na yon. Sagot niya. Nang matapos silang kumain ay sabay na silang lumabas ng sala. Nadat na nila doon si Luigi na matyagang naghihintay sa kanila. Kanina ka pa ba, Luigi? Kumain ka na ba? Tanong niya rito. Kadarating ko lang din. And yes, I ate before coming here. Nakangiting sagot nito. Hold on. Pigil sa kanya ni Bron at nagtataka naman siyang napatingin dito. Bakit? May problema ba? Takang tanong niya rito. Wait here. I'll just go and grab a blazer for you. Your clothes are too revealing. I don't like it. Sabi nito na mabilis tumalikod at umakyat ng hagdan. Nagkatinginan sila ni Luigi at napangiti na lang dahil sa inasta ni Bron. Kung tutuusin, ay hindi naman ganoon ka-revealing ang suot niya pero hindi niya rin ito masisisi. Kung yun ang tingin nito sa suot niya, lalo pat ngayon lang siya nito nakitang magsuot ng ganung klase ng damit. Pagbaba ni Bron, ay madala na itong puting blazer at ipinatong sa balikat niya. Nagpasalamat siya rito at sabay-sabay na silang lumabas ng bahay. Huwag niyo na muna akong ihatid ngayon. Maraming media reporters ang nakaabang ngayon sa harap ng agency. Sabi niya nang tuluyan silang makalabas. Okay, gamitin mo yung bagong binili kong sasakyan. Hindi ko pa nagagamit yun kaya safe mong magagamit. Wika ni Bron at inutusan si Luigi na kunin yon mula sa kanilang garahe. Bagong sasakyan? Anong klaseng sasakyan yon? Baka naman pagkaguluhan ako kapag katulad ng gamit mo ngayon ang gamitin ko. Nakataas ang kilay na tura niya. Tumawa ito ng mahina. Hindi, binili ko yun para gamitin ko sana sa mga personal kong lakad. Pero dahil mas kailangan mo yun ngayon, it's all yours. Hindi na siya nagtaka pa sa sinabi ni Bron. Sa yaman at pribadong personalidad nito, ay talagang kailangan nito ng mga pribadong sasakyan para hindi masundan ng mga media reporter. Isang kulay puting Cayenne S ang inilabas ni Luigi mula sa kanilang garahe. Napangiti siya at hindi maiwasang ma-excite dahil ngayon lang ulit siya makakapagmaneho ng isang mamahaling brand ng sasakyan. Nagustuhan mo ba? Dinig niyang tanong ni Bron. Yes, actually, ganitong mga sasakyan ang gusto kong gamitin. Kung hindi ko lang ginamit ang ipon ko para tulungang ipatay yung agency, baka nakabili na rin ako ng ganito. Sagot niya at natigilan ng maalala na naman niya ang pagpapakatanga niya sa walang kwenta niyang ex-fiancé. What's the matter? Akala ko ba nagustuhan mo yung sasakyan? Tanong ni Bron na iginiya siya sa sasakyang inihinto ni Luigi. Naalala ko lang yung katangahang ginawa ko. Pero totoong nagustuhan ko to. Thank you. Nakangiting wika niya rito. Hindi mo ba alam na nasasaktan ako kapag naalala mo pa rin ang ex mo sa tuwing magkasama tayo? Ani ni Bron. I'm sorry. Hindi ko talaga mapigilang maalala ang malaking panahon na sinayang ko sa... Hindi niya itinuloy ang sasabihin at napayo ko. Hindi niya naman intensyon na saktan si Bron. Pero hindi niya rin mapigilan ang sariling maalala ang ginawa niyang pagsasakripisyo para sa maling tao. Marahas siyang napabuntong hininga at magsasalita na sana, ngunit inunahan siya nito. I understand. At hindi kita sinisisi. At mas lalong hindi ako nagagalit. Alam ko namang nakaraan mo na lang siya.
Atakin ka na ngayon. Nakangiting wika nito. Saka mabilis siyang hinapit at masuyong kinintala ng halik sa gilid ng kanyang ulo. Go on, sumakay ka na. Inalalayan siya nitong makasakay. At ito na mismo ang nagkabit ng seatbelt niya. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. At i-text mo ko kapag nakarating ka na sa agency niyo. Okay? Malambing pang wika nito at mabilis siyang hinalikan sa labi. Bago nito maingat na isinara ang pinto ng sasakyan. Sandali siyang natulala lang at nakatingin sa pintong sumara. Hindi niya napigilang hawakan ang mga labing hinalikan ni Bron at sa isip niya ay napatanong kung ganito ba talaga ang ugali ni Bron sa lahat ng babaeng karelasyon nito. O sa kanya lang. Napatingin siya sa tinted na window shield nang marinig ang mahinang pagkatok ni Bron. Ibinaba niya yon at nakangiting nagpaalam dito sa kabinaandar na ang sasakyan. Pagdating niya sa agency, ay hindi na siya nagtaka sa dami ng media reporters na nakaabang sa labas. Pagbaba niya, ay nakatuon sa kanya ang pansin. Wala mang lumapit sa kanya, ay kanya-kanya namang kuha ng litrato sa kanya. Maging sa loob ng agency, ay pinagtitinginan siya ng mga empleyado at ibang modelo, ngunit hindi niya yun pinansin. At tuloy-tuloy lang siyang naglakad papunta sa kanyang dressing room. Pagdating niya naman doon ay nadatnan niya si Chelsea na abala sa kakalikot sa phone nito, pero tumigil ito nang pumasok na siya. Okay na bang lahat, Zay? Tanong niya at umupo sa katabi nitong upuan. Oo naman, ako pa ba? Nabigyan ko na rin ng kopya si Miss Cecil, gaya ng utos mo. Nag-text din si Samia Mercado at sinabing darating siya mamaya para linawin ang ginawa niya sa harap ng media reporters. Sagot ni Chelsea. Good. Kapag ipinatawag ako ni Xander ay tawagan mo na rin si Cecil at sabihin mong ihanda ang lahat ng napag-usapan namin. Sabi niya, okay. Pero okay ka lang ba? Hindi ka kinakabahan? Paano kung hindi ka payagan ni Xander na magsalita mamaya kapag nalaman niyang totoong intensyon mo? Tanong nito. Wala siyang magagawa sa harap ng media reporters. Lalo pa kung malalaman niya ang buong katotohanan tungkol sa pamimilit niyang maging modelo ako sa kumpanya ni Mr. Kayab. Sagot naman niya rito. Okay, hindi na ako makapaghintay na makita ang mga mukha nila mamaya. Nakangising wika ni Chelsea. Nagsisimula pa lang ako, Chelsea. Sabi naman niya. Maya-maya ay nakarinig sila ng sunod-sunod na katok mula sa pinto. Tinanguan niya si Chelsea at iniredy ang maliit na recorder na binili niya kanina. Habang papunta siya roon. Nasaan na si Miss Briella? Pinahanap na siya ni Sir Sander. Walang modong wika ni Jovert nang pagbuksan ito ni Chelsea ng pinto. I'll be there in a minute. Sabi niya rito na hindi pinansin ang kawalang paggalang nito sa kanya. Mabilis itong tumalikod at umalis. Inis namang isinara ni Chelsea ang pinto at nakabusangot na malakas na napasinghal. Ang sarap talagang ihambalos sa mukha ng gagong yun. Kung ano ay kinasama ng ugali ng amo niya ay ayaw ring magpatalo. Gigil na wika nito. Hayaan mo na, hindi mo kailangang tapatan ang sama ng ugali nila. Maraming paraan para makaganti. Tandaan mo yan. Makahulugang sabi niya rito. Saka pagkatapos magbilin ay lumabas na siya at nagtungo sa opisina ni Sander. Pagdating niya sa tapat ng opisina ni Sander, ay hindi na siya nag-abalang kumatok at tuloy-tuloy lang na pumasok. Unang tumambad sa kanya ang nakaakbay na balikat ni Sander kay Matilda, habang ang babae na may malanding nakasandal sa balikat nito. Taas noo siyang naglakad palapit sa mga ito at binaliwala ang nakitang obvious na paglalandian ng dalawa sa harap ng ibang tao. Totoo nga, talagang siya na lang ang walang alam sa kawalang hiyaan ng dalawa. Nakita niyang pasimpleng tumayo si Sander at nilapitan siya ngunit lumayo siya rito at umupo sa harap ni Mr. Kaya. Natiningnan siya mula ulo hanggang paa na tila ba sinusuri ang buo niyang pagkatao. We meet again, Mr. Kayab. Formal niyang wika rito. Briella. Nagbabantang wika ni Sanders sa kanya. Lumapit ito sa kinauupuan niya at ipinatong ang mga kamay sa balikat niya. Pasimple niyang sinulipan lang ito at nakita niya ang nakingising mukha ni Matilda na tila nag-e-enjoy sa pinapanood. Mr. Kayab. Kagaya ng sabi ko sa inyo, nandito si Briella para humingi ng tawad sa panggugulong ginawa niya sa event mo nung nakarang araw.
Sabi ni Sander na mahigpit na pinisil ang kanyang mga balikat. Well, ano pa ang hinihintay mo? Say you're sorry. Utos sa kanya ni Mr. Kayab. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ilang sandali pa ang lumipas, ngunit nanatiling tikom ang bibig niya. Nakita niya ang pagdilim ng mukha ni Mr. Kayab na tila ba naiinip na sa kahihintay. Naramdaman niya rin ang mas lalong pagdiin ng mga kamay ni Sander sa kanyang balikat. Briella, huwag ka nang magmatigas pa. Hindi ba't napag-usapan niyo na ni Sander ang tungkol dito kahapon? Naipaliwanag na namin ng maayos kay Mr. Kayab na kaya mo ginawa yun ay dahil gusto mong gumawa ng gulo. At pag-usapan ka ng mga tao para sa maging mainit ulit ang pangalan mo. Dahil gusto mong magbalik bilang modelo. Sabi ni Matilda. Nakangiti ito ngunit ang mga mata nito ay punong-puno ng pang-iinsulto. Lihim siyang natawa dahil sa kaplastikan nito. Kung hindi lang siya nagpigil ay baka nasuka na siya sa harap nito sa pandidiring makita ang pekeng ngiti nito at pag-aalala. Ngayong malinaw na sa kanya ang lahat. Ang panloloko at kalapastanganan ng mga ito ay hindi na uubra sa kanya ang ganong taktika ng mga ito. Marahil ay iniisip ng mga ito na mabibilog pa rin ang ulo niya at kayang-kaya siyang kontrolin ng mga ito. Na mapipressure siya dahil pinagtutulungan siya ng mga ito. They must be dreaming again. I'm sorry. Mahinang sabi niya. At nang makita niya ang matugumpay ng ngiti sa mga labi ni Matilda at ang maluwag na mga kamay ni Sander sa kanyang balikat, ay hindi niya napigilang mapangisi at nagpatuloy sa pagsasalita. Yun ba ang gusto niyong marinig na sabihin ko? What's the meaning of this? Salubong ang kilay na tanong ni Mr. Kayab at madilim ang anyong nakatingin sa kanya. Briella! Tawag ulit sa kanya ni Sander. At nang hahawakan siya ulit nito sa balikat, ay walang habas niyang tinampal ang mga balikat nito. Nagulat si Sander sa ginawa niya, ngunit hindi niya yon pinansin at nagpatuloy sa pagsasalita. Kagaya ng sinabi ko, inimbitahan ako sa event na yon at hindi ng gulo. Kung ayaw mo pa rin maniwala sa akin, problema mo na yon. Pero wag mong aasahan na aamin ako sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Malakas na napasinghal si Mr. Kaya. At halos patayin siya nito sa talim ng tinging ipinukol nito sa kanya. Hanggang ngayon na hindi mo talaga aaminin ang panggugulo mo? Pinagbigyan ko si Mr. Madrigal na magpunta rito. Sa kabila ng napaka-busy kong schedule. Pero ito lang matatanggap ko. Masyado namang mataas ang lipad mong babae ka. Inagawan mo ng spotlight ang isa sa mga model ko. Gumawa ng eksena at ng gulo. Alam mo bang pwede kitang kasuhan at ipakulong? Ang galit na tura nito sa kanya. Ipapakulong mo ako? Go on. Hindi kita pipigilan. Tingnan natin kung sinong unang makukulong sa atin. At least ako, kaya kong depensa ng sarili ko. At may hawak akong mga ebidensyang magpapatunay na hindi totoo ang mga ibinibintang mo. Ikaw Mr. Kayab, kaya mo bang depensa ng sarili mo kung sakali? Matapang niyang wika rito. Anong ibig mong sabihin? Ani ni Mr. Kayab, na halatang nagpanik at nawala ng kulay ang mukha sa sinabi niya. Hindi mo ba talaga alam ang sinasabi ko, Mr. Kayab? Gusto mo bang sabihin ko ang totoo? Nakangiting wika niya rito. Briella, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Malinaw na sinabi ko sa'yo na hingi ka lang ng sorry kay Mr. Kayab. Ang lakas ng loob mong gawan siya ng kwento at pagbintangan. Asik sa kanya ni Sander. Bawiin mo ang lahat ng sinabi mo, Briella. Hindi mo ba alam na pwede niyang idemanda ang kumpanya ko dahil sa ginagawa mo? That's right. Idedemanda ko ang kumpanyang to. At sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang ginagawa mong pananakot sa negosyanteng kagaya ko. Ang galit ding sabi ni Mr. Kaya. Pagkatapos na magkatinginan ang dalawang lalaki. Ngunit hindi siya nagpatinag at pagaklang na tumawa. Di magdemanda ka. Magkita tayo sa korte. Pero siguraduhin mo rin na kaya mong bayaran ng paninira sa akin. Hindi ko palalagpasin ang paulit-ulit mong pamamahiya sa akin. Panghahamon niya rito. Oh my God, Briella. Ano nangyari sa'yo? Tuluyan na ba talagang kinain ka ng inggit dahil sa nakikita mong kasikatan ko? Kung alam ko lang na magkakaganyan ka, simula nang isama kita sa eksklusibong party na ginawa para sa mga celebrity, hindi na sana kita inimbitahan pa. Hindi mo ba nakikitang nakakaawa ka at mukha kang desperada?
Singit ni Matilda. Desperada? Hindi ba't mas bagay yun sa'yo? Masyado kang desperadang pakialaman ng buhay ko. At kahit hindi ka kailangan sa usapang ito, ay isinisingit mong sarili para lang makakuha ng atensyon. Briella, tumigil ka na! Hindi na ako natutuwa sa sinasabi mo. Galit na asik sa kanya ni Sander. At hindi rin ako natutuwa sa ginagawa mo. Direktang sabi niya rito. Natigilan naman ito at mabilis na nag-iwas ng tingin. Huminga siya ng malalim at tinalikuran ang mga ito. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos ditong babae ka? Singhal sa kanya ni Matilda. At sino ka para pigilan ako? Isa ka lang namang modelo na parang lintang dumidikit sa fiancé ng iba. Kung ayaw mong tuluyang patalsikin ko sa kumpanyang to, matuto kang lumugar sa level mo. Sabi niya rito at tuloy-tuloy nang lumabas ng opisina ni Sander. Hindi na niya pinansin ang nagbabantang boses ni Sander at ang galit at pang-iinsulto sa kanya ni Matilda. Hindi ko kayo uurungan. Sisiguraduhin kong kakainin niyo lahat ang mga sinabi niyo sa huli at ipaparealize ang katangahang ginagawa ninyo sa mga sarili ninyo. Mahina, ngunit mariing wika ni Briella sa sarili bago tuluyang lumayo sa opisina ni Sander. Dumiretso siya sa labas ng agency kung saan naroon ang mga media reporter. Paglabas niya, ay nakita niyang nag-uusap sina Chelsea at Cecil. Kaagad naman siyang lumapit sa mga ito. Anong nangyari sa usapan niyo? Ba't parang ang tagal mo yata sa loob? Tanong agad sa kanya ni Chelsea. Huwag mo nang alalahanin yon. I told you, hindi nila ako kayang kontrolin. Nakangiting sabi niya rito, saka bumaling kay Cecil. Napag-aralan mo na ba yung mga ipinadala ni Cecil sa'yo? What do you think of it? Oo, at ipinakumpirma ko na rin yun sa mga personal kong tauhan. Kumpirmado ang lahat ng mga nakahalap mong ebidensya. At kung darating nga si Samia Mercado, ay wala nang kawala pa si Mr. Kayab. Totoo ring nahaharap ang kumpanya niya sa kabi-kabilang kaso. At isa-isang naglitawan yun nang maglabas ng payag ang Crown Star Entertainment tungkol sa illegal na paggamit ng mga artist nila. Paliwanag ni Cecil sa kanya. Tumango siya. Lihim siyang napakunot ng noo at sumagi sa isip niya si Bron. Kahit ilang beses niyang sabihing huwag siyang tulungan, ay gumawa pa rin ito ng paraan para mapatunayan sa publiko na wala siyang kasalanan. Handa ka na ba? Sabihin mo lang at pwede na tayong mag-umpisa. Wika ulit ni Cecil. Yes, I'm ready. Sabi niya, saka tiningnan ng mga media reporter na tila hindi na makapaghintay sa press con na nihanda ni Sander para sa kanya. Paglapit pa lang nila Briella at Cecil sa maliit na podium na nasa harap ng agency nila, ay may isang reporter na agad siyang pinaulanan ng tanong. Miss Briella, gaano katotoo yung balita na nang agaw ka ng spotlight ng iba at gumawa ng iskandalo para maging maingay ulit ang pangalan mo? Totoo din ba na ginawa mo yun dahil sa gusto mong bumalik sa pagmumodelo at dahil sa malaking inggit mo kay Miss Matilda? Sunod-sunod na tanong ng reporter sa kanya. Nabaling ang atensyon ng ilang reporter sa entrance ng kanilang agency at nang tumingin siya, ay nakita niyang magkakasabay na lumabas sina Mr. Kayab, Matilda at Sander. Ngumiti siya, saka muling humarap sa mga media reporter. Hindi niyo ako kailangang paulanan ng tanong. Dahil sa mga susunod na sandali ay malalaman ninyo ang buong katotohanan sa ibinibintang sa akin ni Mr. Kayab at sa iba pang isyu na kumakalat ngayon sa social media. Pero, lilinawin ko na rin. Hindi totoong inagawan ko ang sino man ng spotlight at ang nangyaring iskandalo noon. Kaibigan ko ang fashion organizer na humawak sa maliit na event na yon at nabalitaan kong hindi sumipot ang final act na modelo. Kaya inimbitahan niya akong pumalit at ituloy ang fashion event na yon. Dahil kung hindi, mas malaking kahihiyan ang inabot ng show at ni Mr. Kayab. Pero tumigil siya sa pagsasalita at tumingin sa gawin ni Mr. Kayab. Saka patuloy na nagsalita. Imbes na tanungin ng maayos ang fashion show organizer, ay bigla na lang gumawa ng gulo at sinugod ako. Pinagdidiinan ang gusto nitong mangyari. Bilang isang profesional na tao at negosyanteng naturingan, tama bang ginawa niya? Naramdaman niya ang pagkalabit sa kanya ni Cecil at pasimpleng ipinilig ang ulo papunta sa direksyon ni Chelsea. Nang tumingin siya, ay nakita niyang sumenyas ang kaibigan niya na dumating na si Samia Mercado.
Lumuwag ang ngiti niya at muling humarap sa mga naroon. Alam kong hindi kayo basta-basta maniniwala sa sinasabi ko. Kaya inimbitahan ko ang taong pinagmula ng gulong ito para magpaliwanag. Everyone, Samya Mercado is here para ipaliwanag ang hindi niya pagsipot sa araw na yon. Ang sabi niya, saka itinuro ang nakaparadang sasakyan sa di kalayuan. Mabilis sa sinundan ng mga ito ang itinuro niya at mabilis namang pinuntahan ni Chelsea ang sasakyan upang alalayan si Samya makalapit sa kanya. Nakasuot ng ito ng casual na damit, crop top at jogger denim pants. Pasimple niyang tiningnan ang gawin ni Mr. Kayap para tingnan ang magiging reaksyon nito kapag nakita si Samya. At hindi nga siya nagkamali. Para itong nakakita ng multo at tila nahintakutan na nakatingin sa papalapit na si Samya. Hello, Miss Briella. Nice meeting you. Nakangiting wika ni Samya sa kanya. Tangulang isinagot ni Briella at tumabi para bigyan ito ng pagkakataon na magsalita. Hello everyone. Nandito ako sa harap ninyo ngayon para ipaliwanag ang totoong nangyari. Gusto ko ring humingi ng paumanhin kay Miss Briella sa kapabayan at gusot na ginawa ko. Hindi siya malalagay sa ganitong sitwasyon kung umpisa pa lang ay naging matapang na ako at hindi nagpadala sa takot. At dahil hindi kaya ng konsensya ko na may ibang taong masisira ang karir dahil sa akin, ay naglakas ako ng loob na tawagan si Miss Briella at tulungan siyang linisin ang pangalan niya sa mata ng publiko. Ang totoong dahilan kung bakit hindi ako sumipot sa araw na yun ay natakot ako sa posibleng mangyari sa akin sa pagkatapos ng fashion event na yun. Mr. Kayab sent me message on my social media account at sinabi niyang kaya niya ako pinili na maging final kay dahil may gusto siya sa akin. Ipinakita niya rin sa akin ang isang VIP card at isang mamahaling alahas para irigalo sa akin kapalit ng pagiging babae niya. Anong sinasabi mo? Hindi totoo yan. Kailanman na hindi ko magagawang lokohin ng asawa ko para lang sa pipitsuging modelong kagaya mo. Sigaw ni Mr. Kayab. May mga screenshots ako ng convo natin at recordings sa mga pagbabanta at pang-aalok mo sa akin. It was just a precaution at wala akong balak na ilabas yun. Pero hindi ko kayang manahimik na lang. At makitang may gusto kang biktimahin na ibang modelo. Mariing wika ni Samya. Tinitigan niya si Samya at sa loob-loob niya ay may bumabangong paghanga siya para dito. Hindi lahat ng babae kayang manindigan at harapin ang kinatatakutan ng mga ito, lalo na sa mundong ginagalawan nila. Magulo at masalimuot ang buhay ng mga katulad nila sa likod ng mga kamera. At kung wala kang sapat na lakas ng loob na manindigan at ipaglaban ang alam mong tama, ay patuloy kang aapihin ng takot at pagmamanipula ng mga taong abusado sa kapangyarihan at tawag ng laman. Pagkatapos isiwalat ni Samya ang lahat ng kabulukan at iligal na gawain ni Mr. Kayab, ay tila nakalimutan na ng mga media reporter kung bakit naroon ang mga ito. Napunta ang lahat ng atensyon ng mga ito kay Mr. Kayab na mabilis namang nakasakay ng sasakyan nito at umalis. Kanya-kanyang alis ang mga ito at nagmamadaling sinundan si Mr. Kayab. May mga natirang reporter, ngunit mas interesado silang kunan ng pahayag si Samya. Kaya naman, nagpaalam siya kay Cecil para bumalik sa loob ng agency at magpahinga sa kanyang dressing room. Nagpaiwan naman ito upang samahan si Samya at siguraduhin na walang mangyayaring masama rito. Ngunit nang makapasok siya ng lobby, ay kagad siyang hinarang ni Sander. Madilim ang anyo nito at halatang galit na galit. Bakit ginawa mo yun, Briella? Tanong nito. Ang alin? Kunwaring tanong niya rin dito. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam mo ang tinutukoy ko. Mariing wika nito. Oh? Ipagpipilitan mo pa rin bang gusto mong gawin kong public apology kay Mr. Kayab? Sa kabila ng mga nalaman mo? Kung gagawin ko yun, hindi ba't magmumukha akong katawa-tawa sa lahat? Yun bang gusto mong mangyari? Direktang saad niya rito. Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Briella. Ang sinasabi ko ay bakit mo ginawa yun nang hindi sinasabi muna sa akin. Oo, yun nga. Alam mo bang pinagmukha mo akong tanga at katawa-tawa? Nagawa ko pang magmakaawa sa hayop na yon. Galit na tura nito. Binigyan mo ba ako ng pagkakataon na magpaliwanag? Hindi, di ba?
Ilang beses ko bang sinubukang ipaliwanag sa iyong lahat kahapon? Nakinig ka ba? No, kasi mas pinili mong pakalmahin ang isang modelo mo. Sabi niyang pinagkadiinan pa ang huling sinabi. Ang sabihin mo, sinadya mo kaming gawing katawa-tawa. At tanga sa harap ng manyak na yon. Singit ni Matilda. You did this on purpose. Dahil sa hinggit mo sa akin. Oh, please, Matilda. Putol niya rito. Let me just say this once again. Meron ka bang fiancé na CEO ng sikat na entertainment company? May napatunahin ka na ba sa pagmomodelo mo? Kinilala ka na bang isa sa mga top high-paid model sa buong mundo? Sa pagkakatanda ko, kilala ka lang bilang modelo. Iba ang salitang kilala sa isang sikat na modelo. Puno ng pang-uyam niyang turan dito. Halos pumutok ang ulo ni Matilda dahil sa matinding galit at pagkapahiya nito. Sa loob-loob niya, ay gusto niyang tumawa ng malakas sa itsura nito. Hindi pa niya inalalabas ang alas niya, pero parang sasabog na sa kahihiyan ang kaharap niya. Huwag mong ipagyabang yang mga yan sa akin, Briella, dahil matagal ka ng laos. At ako nang sumisikat ngayon. Asik nito sa kanya. Sunod-sunod siyang napailing at malakas na huminga ng malalim. You're really something, Matilda. Ipagyayabang ko ang mga bagay na meron ako kasi pinaghirapan ko yon. Sariling pawis at dugo ko ang naging puhunan doon. Hindi kagaya ng iba dyan. Sumikat lang dahil sa effort at pagmamakaawa ng iba para lang may kumuhang endorser sa kanya. Nakangisin niyang turan dito. Walang hiya ka talaga, Briella. Naputo lang sasabihin ito at natigilan ng labanan niya ito ng tingin. Kaunti na lang, kaunting-kaunti na lang at sisiguraduhin kong mapapatalsik ka sa kumpanyang ito, Matilda. Huwag mong sagarin ang pasensya ko at masama akong magalit. Matapang niyang turan at bumaling sa pensay niyang hawak-hawak ang kamay ni Matilda na balak siyang sampalin. Pagsabihan mo yung pinagmamalaki mong modelo, Sander. Hindi ako nagbibiro ng sabihin kung patatalsikin ko ang babaeng yan. Dagdag pa niya at tinalikuran ang mga ito saka naglakad papunta sa dressing room niya. Pagdating niya sa loob ng kanyang dressing room, ay nagulat siya nang hilahin siya ni Chelsea papuntang upuan. Anong ginagawa mo? Nakataas ang isang kilay na tanong niya rito. Dali, ilabas mo na yung recorder ng listening device na binili mo. Excited na sabi nito. Nakangiti niyang kinuha ang kanyang bag at mula sa loob ay kinuha niya ang kulay itim na maliit na recorder. Kanina habang nasa loob siya ng opisina ni Sander, ay pasimple niyang isiniksik sa gilid ng inuupuan niyang sofa ang maliit na voice recorder. Pinindot niya ang power button ng hawak niyang recorder at ilang sandaling katahimikan ng namayani. Pinindot niya ang power button ng hawak niyang recorder at ilang sandaling katahimikan ng namayani muna bago nila narinig ang pagbukas ng pinto. Nagkatinginan silang dalawa ni Chelsea at makahulugang napangiti. Pinindot niya ang recording button at hinintay ang nakaka-excite na pag-uusap ni Sander at Matilda. Sumusobran talagang babaeng yon, Sander. Ano? Wala ka bang gagawin? Hahayaan mo na lang ba na palagi akong ipahiya ng hinayopak na babaeng yon? Galit na asik ni Matilda. Babe, calm down. Alam mong magkakasama sa kalagayan mo ang... Kung nag-aalala ka sa kalagayan ko, dapat hindi mo hinayaan ang babaeng yun na gawin ang gusto niya. Look what happened. Nabilog niya ang ulo mo. At ipinahiya rin sa harap ng mga reporter. Pati ang inupahan kong media reporter para ipahiya siya at siraan ay walang silbi. Sigaw ni Matilda. Hindi niya napigilang matawa sa narinig mula sa recorder. Kahit hindi niya makita ang itsura ni Matilda, ay tila nakikinita na niya ang pag-usok ng bumbunan nito sa matinding galit. Ang tindi talaga ng babaeng yun. Talagang walang balak na tantanan ka. Mabuti na lang talaga at nalaman mong kahiupan ng mga yan. Hindi napigilang singhal ni Chelsea. Nagpatuloy sila sa pakikinig ng usapan ni Sander at Matilda. Walang ginawa ang kanyang pensay, kundi ang pakalmahin ang kabit nito at paulit-ulit na pinapaalala ang batang nasa sinapupunan nito. Mapait siyang napangiti. May sakit pa rin siyang nararamdaman sa kaalamang hindi siya totoong minahal ni Sander. At ni minsan ay hindi niya naranasan ang paglalambing at pag-aalala mula sa lalaki.
Kausapin mo yung Cecil na yan, Sander. Pagbantaan mong huwag makialam sa mga desisyon mo. At huwag kang panghunaan sa mga gusto mong gawin. Ikaw ang CEO ng kumpanyang ito. Kaya dapat lang nakatakutan ka't sundin ang lahat. Narinig niyang sabi pa ni Matilda. Yes, I'll talk to her. Kumalma ka na, okay? Bakit hindi ka nalang umalis muna at... Pinapalayas mo na ba ako? Ano? Nahawa ka na rin ba sa babae mo? At gusto mo na rin akong patalsikin dito? Hoy, Sander. Ipapaalala ko lang sa'yo. Nanahimik ako at lumayo sa'yo dahil alam kong may sabit ka na. Pero ikaw itong nagmamakaawa sa akin na patulan ko. Kung hindi mo kayang tuparin ang pangako mong pakasalan ako at gawing legal mong asawa, kalimutan mo na lang na may anak ka sa akin. Galit na asik ni Matilda. Hindi kita pinapalayas. Alam mo hindi ko magagawa yun sa'yo. Alam mong ikaw lang babaeng minahal ko noon pa man. At nakatakdang pakasalan ko at makasama habang buhay. At hindi magbabago yun, babe. Promise. Sabi naman ni Sander. Wow, mas matindi pa to sa napanood kong K-drama. Pucha, ang sarap pagbuhuli ng mga walangya at itapon sa Bermuda Triangle. Wika naman ni Chelsea. Magsasalita pa sana siya, ngunit napaawang ang bibig niya at natigilan dahil ang sunod nilang narinig ay ang sunod-sunod na ungol ng dalawa. Oh my God! Patayin mo na, Bray! At kinikilabutan ako sa naririnig ko. Mabilis na wika ni Chelsea at tinakpan ang magkabila nitong tenga. Pinahinaan niya lang ang volume, ngunit hinayaan niyang nakaplay lang ang recorder. Hindi niya nakuhanan ang mga ito nang una niyang matuklasan ang panuloko ng mga ito. Pero ngayong may hawak na siyang ebidensya laban sa dalawa, ay alam niyang may hawak na siya para masiguro ang pagbagsak ng mga ito. Samantala, hindi mawala ang ngiti sa labi ni Bron habang nakatutok sa monitor ng TV na nasa loob ng kanyang opisina. Pinapanood nila ang press con ni Briella. Bagamat maikli lang ang sinabi ni Briella, ay alam niyang sapat na yon para malinis ang pangalan nitong pilit sinisira ng mga taong nakapaligid dito. What happened to Mr. Kayap? Nag-file ka na ba ng kaso laban sa kumpanya niya? Tanong niya kay Luigi na nasa tabi niya at tahimik ng ding nanonood. Oo, tinawagan ko ng legal department para kumilos. Ano ang oras? Makakatanggap na tayo ng report mula sa kanila. Sagot nito. How about Samia Mercado? How did you handle her? Tanong ulit niya kay Luigi. Ngunit nanatiling nakatingin sa maamo at walang emosyong mukha ni Briella. May pinadala na akong agent sa kanya para direktang i-recruit siya. Para pumirma ng 6 na buwang kontrata sa atin. Kapalit ng pagharap niya sa publiko at pakikipag-ugnayan kay Briella. Aside from that, pinapirma ko rin siya ng non-disclosure agreement gaya ng utos mo. Sagot nito. That's good to hear. Siguraduhin mong magiging maayos at komportable siyang magtrabaho sa atin. At kapag naging maganda ang performance niya sa loob ng 6 na buwan, sign another contract for a year. Sabi niya. Okay. Tipid na sagot nito at nagpaalam na sa kanya. Muling natuon ang kanyang atensyon sa mukha ni Briella. Hindi niya napigilang mapangiti dahil hindi man lang kakikitaan ng kahit kaunting kaba at pangamba ang mukha nito habang nakikinig sa sinasabi ni Samia. That's his woman, his wife, his world. She doesn't deserve to be mistreated, cheated and betrayed. Pero masaya siya dahil nakalaya na ito sa isang relasyon na walang ibang ginawa, kundi sakalin siya at kontrolin. Nangako siyang hindi siya makikialam sa kinakaharap nitong problema. Pero hindi naman siya papayag na makita itong inaapil lang ng kung sino-sino. Alam niyang kung gaano ito katatag at kalakas bilang isang babae. Pero para sa kanya, she's still a woman who needs to be taken care of. Alam mo ba kung bakit ko siya nagustuhan at inayang magpakasalagad? Alam mo ba kung bakit ko siya nagustuhan at inayang magpakasalagad? Biglang tanong niya kay Luigi. Narinig niya ang marahang pagtawa nito. Ngunit hindi niya yun pinansin at muling nagsalita. Nang sandaling makita ko ang blankong ekspresyon ng mga mata niya ay tila may bumulong sa akin. At nagsabing hindi niya deserve ang masaktan at magdusa. She looks tough, but fragile inside. Hindi siya natatakot na husgahan ng mga tao. Dahil sa pagsasabi niya ng totoo, she's one of a kind. At true diamond in the rough. At ngayong nasa piling ko na siya,
Sisiguraduhin kong hindi na siya masasaktan pa't makakaranas ng kahit anong uri ng sakit at pagdurusa. Mariin niyang turan. I know, and you deserve to be together. Nakangiting sabi ni Luigi. Sinulyapan niya lang si Luigi at tipid ng ngumiti. Yes, totoo ang sinabi ni Luigi. They deserve to be with each other. Kay tagal na panahon ang hinintay niya para maiparamdam kay Briella ang pagmamahal niyang iningatan at pinagdasal na maibigay sa babae. It's worth the wait. Dahil sa huli, ay nakuha niya ang kaisa-isang babaeng kinikilala ng kanyang puso. Maraming salamat sa pakikinig mga karomansa. Abangan ulit sa susunod na linggo ang nakakakilig at nakaka-excite na buhay pag-ibig ni Briella at ang pag-uumpisa ng kanyang paghihiganti. Para mapanood at masubaybayan ang kwentong ito, ay pakinggan ang pinakaunang episode at muling balikan ang episode na ito. Tingnan ang description sa ibaba para sa mga link ng mga naunang episode. Magkita-kita puli tayo sa susunod na episode, and to God be all the glory.